Tito Dennis, ikaw yung magiging first at last dance ko sa dibo party ko ha. Ito ang unang bungad ni Kathleen. Noong unang mamit ko siya kasama ang kanyang mom sa restaurant sa The Peninsula along Ayala. Best friend at college buddy ko ang dad ni Kathleen. Ngunit sa kasamang palad ay yumaon na ito last year. Sobrang napalapit sa akin si Kathleen. At almost 18, she has become a real stunner of a girl. Mistisa ito like her mom. She stand 5'6", na talaga namang kahit sinong lalaki ay mapapanganga sa ganda ng mukha at pangangatawan. 2 araw na lang, and she will turn 18. A woman by social and legal standards, pero para sa akin, she acts like a little girl. Kasama ang kanyang mommy. Nakaupo siya sa aking hita habang naghihintay ng aming in-order na pagkain. Pinakita niya sa akin ang 3 gown na susuotin niya sa kanyang debut. She would definitely look ravishing in those gowns. While these were happening, isang lalaki ang biglang tumapik sa aking balikat. Hi Dennis! Bati niya sa akin na may kasama pang ngiting aso at kindat. Si Ryan, my business partner. Pare, magkita tayo sa office mo tomorrow. May dadalhin ako. Gawin mong personal assistant mo. Ang sabi ni Ryan. Sino naman yun pare? Alam mo namang ayaw ko ng secretary or personal assistant, diba? Sagot ko naman sa kanya. Without asking for our permission, hinila niya ang isang chair at umupo. Pare, umpisa niya. Anak to ng isa kong kumpare, inaanak ko. At pinapakiusapan sa akin ay pasok ko ng trabaho. 22 years old pare, napakagandang bata, kaya super protective ang kumpare ko. Ikaw lang yung pwede kong pagkatiwalaan na hindi dedemonyohin ang inaanak ko. Alam niya kasi na hindi ako pumapatol as mas bata pa sa 25 years old. Sa mga sinasabi ni Ryan, napatingin sa akin ng sabay si Kathleen at ang mom niya. At napasimangot sa akin si Kat. Para matapos na, sabi ko sa business partner ko na okay pre, bring her to the office tomorrow at 10 a.m. I will inform our HR head to be there para ma-interview namin siya agad. Tumayo si Ryan. Nakipag-shake hands sa akin at sinabing, okay pare, pero formality na lang yung interview ha. Inform ko yung kumpare ko na may work na ang dalaga niya. Sabay tingin kay Kathleen na nakaupo pa rin sa lap ko at kindat sa akin. Kaya napasimangot ulit si Kat. Selos naman ako Tito Dennis. Agad na sabi ni Kathleen. Bigla na lamang tumawa ng malakas ang mom niya. Medyo nag-blush ako. I gave her a kiss on her cheek and said, Don't be. You'll always be my baby. Then our food arrived and we had a good time eating and talking about the coming party. I'm Dennis, 47 years old. Isang balo for 3 years now. May anak akong babae na nasa US. She's 21. She's pursuing her studies there so kahit gusto niyang kasama lang ako ay hindi pwede. She has to be 8 miles away from me. Simula nung mamatay ang misis ko, hindi na ako nagkaroon pa ng ibang babae sa buhay ko because my daughter is selosa like her mom. Sabi niya, pwede lang akong mag-girlfriend kapag may boyfriend na rin siya. At sinabi pa niya na bawal akong pumatol sa kahit anong babaeng below 25 years old. Pagkatapos naming mag-dinner, Kat and her mom left at bumalik na rin ako sa aking lugar ko, mag-isa. Binenta ko kasi ang malaki naming bahay at bumili ako ng 3-bedroom condo. I have an old cleaning woman na pumapasok araw-araw para maglinis at maglaba ng aking mga damit. Ang asawa naman niya ay part-time driver ko. I hate driving in Metro Manila. Nang makapasok ako sa room ko, I got a text message from Ryan. Pare, tomorrow ha? Agnes ang name ng inaanak ko. Super ganda at sexy niya kaya alagaan mo. Protect her pare, lalo na sa mga mahihilig na agents natin. Nagsimula tuloy akong ma-curious tungkol kay Agnes. Patulog na ako nang biglang tumunog ang sipi ko. Hello? I greeted the caller. Hi Tito Dennis, Kathleen here. Before you sleep gusto ko lang sabihin na nagsiselos ako. Huwag kang mai-inlove sa bago mong sekretary ha. Sinunod ko yung sabi mo sa akin.
na no boyfriend until I finish college, kaya dapat huwag ka rin mag-GF. Medyo napangiti ako sa sinabi niya. Para ko na siyang anak na babae at gusto ko yung paglalambing niya. Of course, baby. Sagot ko naman. Natuwa naman siya at sinabing, dinner ho tayo tomorrow night. Tayong dalawa lang. Sa pen ulit. Napa-oo na lang ako bigla. Well, tomorrow will be another day. I slept soundly that night. Maaga akong dumating sa office the following morning. I was refreshed. Parang may spring sa bawat hipak ko. Hindi ko alam kung bakit. Pumasok ako sa office ko. Naupo. At sinimulang basahin yung mga draft contracts prepared by our agents for prospective clients. Nasa kalaliman ako ng pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto. Ay pare, si Ryan, my business partner. I look at him at nagtataka kung bakit siya nandito. Oo, nalimutan mo yata no? Biglang sabi ni Ryan. Agad kong naalala yung tungkol sa personal assistant na gusto niyang ipasok sa akin. Sumunod sa kanya ang aming magandang HR head, married with 2 kids. Umupo sila sa harap ng aking table. O pare, ready ka na bang ma-meet ang bago mong personal assistant? Tanong ni Ryan. Sige pare, papasukin mo. He texted her to come in. The door opened at lahat kami ay napatingin sa kanya ng sabay-sabay. Hindi nga nagbibiro si Ryan. This girl is awesome. Very beautiful. Fair complexion, long shapely legs, very nice curves. I was thinking her vitals would be at 36, 25, 36 at lahat ng to ay naiisip ko habang nakatitig lang sa kanyang mga mata. That is a skill man. It's what I call enhanced peripheral vision. Inatasan ko siyang maupo. Umupo siya sa tabi ng aming HR. I began my question. So you're Agnes. Anong sinabi ng ninong mo tungkol sa posibleng magiging trabaho mo rito? With a pronounced fear and worry, she answered. Personal assistant, sir. I continued. Willing ka bang mag-travel kasama ako as my secretary? Personal assistant? Tumingin muna siya kay Ryan at tumangulang sa kanya. At saka bumalik ang tingin sa akin at sumagot. Yes, sir. Sinigurado ni Ninong kay Papa na nasa mabuting kamay ho ako kapag sa inyo po ako nag-work. I smiled at Ryan. I looked at our HR head and then instructed Agnes. Kindly prepare me a cup of coffee. Agad naman siyang tumayo at tinanong ako. Sir, black or with sugar and cream? Black, sagot ko. She left my office para mag-prepare ng coffee. Feeling ko pinakausapan niya ni Ryan ang HR namin that Agnes is practically hired already. Ang kulang na lang talaga ay ang sasabihin ko para siya ay formal nang matanggap. After 3 minutes, bumalik si Agnes with a cup of coffee. I took a sip. Lumaki bigla ang mga mata ko. Nabigla ring kinatakot ni Agnes. I took another sip and smiled. Saan ka natutong mag-prepare ng ganitong coffee? Full-bodied strong enough to get approval of a US Navy officer. Her apprehensive facial expression ay agad nagbago. She gave me the sweetest smile at sinabing, I always prepare a cup for my dad every morning, sir. Tumango ako at tinitigan siya. Yung tipong titig na kahit sinong babae ay hindi mapapakali. Then I said, because of this coffee, tanggap ka na. She looked at me with surprise and asked, Really, sir? Hard ka na, Agnes. Ang linaw ng sabi ni paring Dennis. Singit ni Ryan. Napatakbo si Agnes patungo sa akin at tiyakap ako ng higpit. Thank you very much, sir. Bulong niya sa akin habang nakayapos. Medyo tumayo ang akin, balahibo pala. Nakiliti ang tenga ko sa pagbulong niya sa akin na halos dumikit ang labi niya sa tenga ko. At bigla kaming napakala sa isa't isa sa malakas na boses ni Ryan. Mission accomplished. Pare, bukas na magsimula si Agnes ha. She owes me lunch. Tumango ako at sinabing, See you Agnes tomorrow morning and I want my coffee ready when I arrive.
Yes sir, makakaasa po kayo. Sagot naman ni Agnes. At sabay-sabay silang umalis sa office ko. Napatingala akong naupo sa upuan ko at ipinikit ang aking mata. Inalala ko agad si Agnes. Beautiful face, super ganda ng kurba, magandang boses, at ang malambot niyang kabundukan na naramdaman ko nung niyakap niya ako. Ngunit bigla akong natauhan sa aking biglang naisip. She's only 22. At ang dahilan kung bakit gusto ni Ryan at ng papa nito na mag-work sa akin dahil alam nilang mapagkakatiwalaan akong tao. Kasalukuyan ako ang nag-iisip nang tumunog ang sipi ko. Tito Dennis, sabi ni Mommy lunch na lang tayo instead of dinner. Si Kathleen. Darating kasi mamayang hapon yung mga kamag-anak namin galing UK na attend sa debut ko tomorrow and Mom wants me to be here at home. Pwede ka ba ng lunch? It was already 11:15 a.m. Hindi ako makatanggi sa kanya lalo na when she uses her super lambing na boses. So pumayag ako. Okay. See you at 12:15 at the pen. Napasigaw ulit to sa tuwa. Nauna akong makarating sa restaurant kaysa kay Kat. Naupo ako at tumingin muna ng mga menu. At dumating si Kathleen, nakasuot ng miniskirt at a tight light colored shirt. Halos lahat ng kalalakihan ay napatingin sa kanya. She's really stunning and very beauty. Lahat ng waiters halos mapatigil sa paglalakad. Yung iba may mga dala pang orders para sa dinner. Tumayo ako habang siya ay papalapit. Nang makalapit siya sa akin, she leaned forward. Niyakap niya ako at dumapi ang labi niya sa aking labi. Napaatras ako bigla. Tumingin ako sa waiter na naghatid sa amin ng pagkain. Ngumiti siya at binigyan ako ng thumbs up. Inalalayan si Kathleen sa kanyang pagupo. As I sit, nagsalita ako ng mahinahon. Ang pilya mo, para saan yun? Wala lang, sagot niya. Pilya. Pilya. Sunod-sunod kong sabi sa kanya. Nanatili lang siyang nakangiti. Yung ngiting parang nakaisa. We had a wonderful lunch. Pinag-usapan namin ang papalapit niyang party. Bigla siyang nagtanong. Kumusta yung bago mong sekretary? Oh, si Agnes? Dinescribe ko siya, pero hindi lahat. Hindi ko sinabi kay Kathleen kung gaano kaganda at sexy si Agnes. Kaya naman mukhang nasatisfied siya sa aking pagkukwento tungkol dito. By the way, Tito, hindi mo ba itatanong kung anong gift ang gusto kong matanggap mula sa'yo sa birthday ko? At sinabi ko rin na sapat na sa akin na nandun ka sa mismong kaarawan ko. Pero last night, nakaisip ako ng isang bagay na pwede mong ibigay na regalo sa akin. What is it? Sabi kong tanong. Sasabihin ko sa'yo, bukas ng gabi Tito, during the party. Sabihin mo na ngayon para makabili na ako ngayong araw. Pagpipilit ko. Tomorrow na lang. Again, in her sweetest lambing na tono, kaya hindi na ako nagpumilit pa. Nag-stay kami sa restaurant until 2:30 p.m. I told her na kailangan na niyang umuwi. Tinext niya ang kanyang driver. After paying the bill, naglakad na kami palabas ng restaurant kung saan lahat ng mata ay nakatingin ulit sa kanya. Nang makarating sa main door ay nandun na ang kanyang driver naghihintay. I leaned forward para biglan siya ng kiss sa pisngi. Pero hinalikan niya ulit ako sa lips. Again. I think nag-blush ako ng gusto. As she entered the backseat of her car, she said, See you tomorrow night, Tito Dennis. Remember, first and last dance will be with you. Napailing na lang ako habang binabaybay ko papalapit ang parking booth, habang hinihintay ang sasakyan ko. Napaisip na naman ako tungkol sa regalong gusto ni Kathleen na ibigay ko sa kanya. Regalong gusto niya, na malalaman ko lang kung ano ito during the party itself. What it could be. Bumalik ako sa office after ng lunch namin ni Kathleen. Pagpasok ko, nagulat ako kasi nandun si Agnes, ang new personal assistant ko. Oh Agnes, akala ko tomorrow ka pa babalik. Kasi sir, ang daming kwento sa akin ni Ninong Ryan about you during our lunch. Naintriga po ako. Sabay bungis-ngis. I look at her na parang nalilito.
Ano namang pinagsasasabi ng ninong mo about me? Tanong ko sa kanya. Yun po, nabalo po kayo for 3 years na. May one daughter na bata lang ng 1 taon sa akin. At ayaw niyo raw pong mag-girlfriend. At hindi daw po kayo pumapatol sa babae na mas bata sa 25 years old. At mabuti nga raw po na pumayag kayo na magkaroon ng personal assistant. Kasi sa tingin niyo, abala lang pag mag-travel kayo. Kaya po very thankful po ako na tinanggap niyo ako rito. Pati po si papa ko. Very thankful din po. Habang nakikinig ako sa kanya, hindi ko mapigilang hindi tumingin sa mata at mukha niya. Pinasadahan ko rin ang ganda ng katawan niya. She was wearing a dark gray skirt with white shirt and gray blazer. Naka-cross leg siya ng oras na yon at kita ko ang hugis nito. Maputi at tama ang laman. Hindi payat, hindi rin chubby. Like Kathleen, Agnes is a stunner also. I sensed that kung paano siya magsalita ay na-turn on talaga ako. Nakaakit, pero hindi niya intensyong mangakit. Talagang natulala ako sa kanya, kaya hindi ko napansing nakahinto na pala siya sa pagsasalita. Sir? Okay ka lang? Oo naman. Nakikinig lang ako sa mga sinasabi mo. Palusot ko. So, ang dami mo na palang alam sa akin Ikaw naman ang magkwento about you. Sabi ko sa kanya. Tungkol saan, sir? Tanong niya. Kahit anong pwede mong i-share sa akin. Paglilinaw ko. She looked down habang iniisip kung ano ang kanyang sasabihin. I have 2 younger brothers, so unika iha ko. High achiever sa high school and college. And I love hanging out with my friends. She stopped at agad ko siyang tinanong. Merong boyfriend? Tumingin siya sa akin at ngumiti. Wala, sir. Meron ako naging boyfriend nung high school, pero parang puppy love lang. Super bata pa kami noon. Nung college naman, super strict ni Papa. Pero I have female and male friends. Sometimes we go bar hopping sa Eastwood or BGC. Mamaya, sir. We'll go to BGC to celebrate my first job. Sama ka, sir. Wag na. Sagot ko naman agad. I'm sure out of place ako. Masyado na akong matanda para sumama sa mga millennials. Naku, sir. Hindi ka mau-OP. At you look younger naman than your age. Agnes said without any hint of bola or flattery. Parang totoo yung pagkakasabi niya. Sincere. Kaya medyo napangiti ako nang mapansin niya yun. So sir, sama ka I'll inform my best friend na sasama ang new boss ko. Agnes said with puppy eyes. Napayas tuloy ako. Ano ba naman? Naisip ko. Napasubo yata ako. I don't go to bars. First, because I don't drink. Second, I don't socialize often. What time mong usapan yun ng mga friends mo? Tanong ko kay Agnes. 6:30 p.m. sir. Dinner sa steakhouse. Then bar hopping na. Pero up to 11 p.m. lang sabi ko kasi may pasok na ako dito tomorrow. Okay, sabay na tayo pumuntang BGC. Invite ko sa kanya. Thanks sir. At napangiti ito ng sobra. Agnes. Yes, sir. Yang attire mo. Simula ko. Bakit, sir? Hindi ba maganda? Tanong niyang may ka ba? No. You look perfect. Pero alam mo naman, maraming guys dito sa office. Mag-slack ka na lang with your shirt and blazer. Kanina nga, sir, pagdaan namin ni Ninong sa common area. Lahat yata ng guys nakatingin sa akin. So Ninong stop and said, O kayong mga macho, don't ever dare na talunin tong inaanak ko. Malalagot kayo sa akin at sa boss nito. Referring to me. Ang lakas-lakas pa naman ng boss ni Ninong. Mabutit sinabi ng Ninong mo yun. Pero para bawas tempt sa kanila, don't wear miniskirt, okay? Okay, sir. Salamat, sir, sa concern. Halos 1 oras din kaming nag-usap. Tsaka ako sinabing mag-ayos na ng sarili so we could proceed to BGC. Ayoko talagang mag-drive pag traffic. Nakaka-stress. When we were both ready, nagtungo kami sa basement parking area to my car. Wow! Sir, grabe naman itong wheels mo.
Manghang-mangha si Agnes. Yung extra kasing pinagbilhan sa bahay ko, binayad ko dito sa Lexus. I just smiled at her comment. Do you have a ride, Agnes? Kotse, sir? Wala po. Iyahatid at susundin daw po ako ni Papa. Mabuti naman para hindi delikado sa'yo. Sagot ko naman. Mahirap humanap ng parking malapit sa restaurant that time. So nagpark ako sa isang office building. Like a gentleman, inalalayan ko si Agnes. Hawak sa siko pagtatawid ng kalsada. Pagdating namin sa Bonifacio High Street, bigla niyang inakap ang left arm ko. Feeling close agad tong personal assistant ko. Sa isip ko. Pero patay mali siya lang. I let her without saying anything. Dumating kami sa restaurant at nandun na yung isa sa mga female friends niya. First word from her mouth. Boyfriend mo, Agnes? Medyo nahiya yata si Agnes. Biglang bitaw sa arm ko at natarantang sinabing, No, boss ko to, bes. Oh, sorry sir. Akala ko kasi boyfriend ka niya. No worries. Sagot ko naman. Kinukulit po namin kasi si Agnes na mag-boyfriend Pero lagi niyang sinasabi na strict yung papa niya. Pero ayaw lang talaga niya. Kasi naman, dati, hindi ko pa nakita yung guy na gusto ko. Sabat ni Agnes. Ngayon, nakita mo na ba? Tanong ng friend ni Agnes sabay tingin sa akin. Speechless si Agnes. Buti na lang dumating yung isa pa nilang friend. A male na medyo malambot kumilos. Say by the bell. Mahinang bulong ko sa sarili na medyo narinig ni Agnes. Nahihiyang ngiti niya sa akin and looked down. 2 more female friends arrived. Sobrang kamustahan. Ang lalakas ng tawanan. Akala mo nasa bahay lang. Feeling ko talaga out of place ako. Hindi ako makarelate. Yung isang girl biglang nagtanong sa akin, Sir, boss ka ba talaga nitong si Agnes? Sumagot naman ako agad. Yes, and she started work this afternoon lang. Ay, sana kayo yung boss ko. Gwapo na, mabait pa. Nakangiting sagot naman ito. Ako? Gwapo? I haven't considered myself gwapo. Hindi ako bad looking. I am above average. May angles daw na gwapo ako. Yung pag nakatalikod. I'm short. I only stand 5'8". One of my insecurities. Salamat sa pambobola, sabi ko. Sabat agad si Agnes. Sir, gwapo at mabait ka naman talaga eh. Uy, si Agnes. Sabat naman ng mga best friend niya. May nahalata na ako sa'yo, bes ha. Sabay tawa ng malakas. Medyo nag-blush si Agnes sabay sulyap sa akin. It's time to order, guys. Sabi ko sa kanila. At nagsimula na nga silang mag-order. Napansin kong expensive entries ang orders nila. Kanya-kanyang bayad to. Sa isip-isip ko. Well, ready naman ako to take care of the bill. I'll just use our company credit card. Nag-order ako ng baby back ribs, full rack. Matagal na silang magkakaibigan since college, kaya hindi maubusan ng kwento ang bawat isa. OP talaga ako. Buti na lang dumating yung order namin nang mas maaga sa inaasahan ko. Agnes ordered fresh garden salad and steak. From time to time, sinusubukan niya na subuan ako ng steak niya. Panay naman ang tanggi ko at sinabing, hindi ako mahilig sa steak. Or diyan kasama sa trabaho mo, sabay ngiti. Nakikita ng mga friends niya yung attempts niya na subuan ako, kaya lalo siyang kinakantsawan. Masasaya tong mga batang to, sa isip ko. We had a dessert and coffee after mag-dinner. Hindi namin napansing 9 p.m. na pala. I said to them, Guys, I think kailangan yung i-postpone yung plano nyong bar hopping. Agnes needs to be at the office ng maaga bukas. Pag nalito baka masisante agad. Sabay ngiti ko. Tawanan naman ang group. Ang babaw ng mga kaligayahan. And guys, ako nang bahala sa bills nyo. Napawaw sila. Sana kayo na lang yung boyfriend ko. Sabi ng isa sa mga girls sabay haplos sa hand ko. Medyo napatawa ko ng bagya. Napansin kong napanguso si Agnes. So I said, Sorry,
Hindi boto yata sa yung personal assistant ko. Sabay tingin ko kay Agnes. Tawanan ulit. Kahit medyo OP, nag-enjoy din ako kahit kaunti. Sa loob ng kotse, tahimik lang si Agnes. Iyahatid ko siya. So I broke the silence. Anong iniisip mo ngayon? Tumingin sa akin si Agnes. Hinawakan ang kamay ko and said, Sir, wag kang magalit ha. Crush kita eh. Yesterday pa lang pagpasok ko sa office mo, feel ko agad talaga. Sir, sorry. I'm a straightforward person. I hope hindi ka mag-isip ng masama sa akin. Of course, I won't think of you like that, Agnes. Pero you have to understand, hindi ako pwedeng ma-inlove sa babaeng under 25. Tsaka employee kita. I don't take advantage. Yes, sir. I understand. Sinabi ko lang sa'yo kasi gusto ko lang malaman mo yung nararamdaman ko para sa'yo. Ayokong manghula pa kayo. Paliwanag ni Agnes. Basta boss mo ko. Nothing more. Sinabi ko sa kanya. Tumango naman siya. Nang makarating kami sa lugar nila, hindi siya lumabas agad ng kotse. Tumitig lang siya sa akin ng ilang segundo. Kinuha ang kamay ko sabay lapit sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Thank you, sir. You're a real gentleman. Sigurado, mag-enjoy ako magtrabaho sa inyo. With that, binuksan niya ang pinto ng kotse at tumapak palabas. She rang the doorbell. Sinimulan kong mag-drive nang may bumukas na sa gate nila. Kita ko sa rearview mirror na kumuway pa siya sa akin. What the heck? Sabi ko sa sarili ko. Nagkamali yata ako sa pag-hire ka, Agnes. Pero deep within, I felt good. Good na meron akong personal assistant na may gusto pala sa akin. Mapapasubo yata ako nito. 22 years old pa lamang siya. Bahala na. Bulong ko sa sarili ko at tuluyan ng nagpaneho. Hindi ako nakatulog ng maayos last night. Panay ang likod ko sa aking higaan. Laman pa rin kasi ng isipan ko ang tungkol sa katotohanang may gusto sa akin ng personal assistant ko. Hindi ko rin may pagkakaila na parang may isang bagay ako na gustong makuha sa kanya. At the very least, na nagsisimulang ma-develop. Ipinag-drive ako ng part-time driver ko patungo sa aking opisina. Parang umiikot pa rin ang paningin ko dahil wala akong tulog. Para akong zombie nung pumasok ako sa aming office building na hindi ko napapansin ang pagbati sa akin ng guard. Pumasok ako sa elevator. It is a VIP elevator. Tanging mga CEOs or corporate official lang ang pwedeng gumamit nito. Tumango lang ako sa mga nadadaanan kong empleyado habang binabaybay ko ang aking opisina. Dinig ko yung mga bulungan nila. Bad trip yata si boss today. Hindi nila alam puyat lang ako. Pero biglang naiba ang pakiramdam ko nang makapasok na ako sa aking opisina. Ang mabawang amoy ng bagong brewed espresso ay talagang nakakagising ng diwa na sinamahan pa ng matamis na ngiti ng aking magandang sekretarya. Good morning, sir. Ready na po yung coffee niyo, sabi niya. Inabot niya sa akin ang cup at agad kong tinikman. Heaven, bulong ko. Siyempre naman, sir. Your coffee is prepared with love. Napangiti ako sa kanya na parang nagpakinig naman sa kanya na parang isang teenage girl. Ano ba naman to? Feeling ko tuloy teenage boy na rin ako. Oldie, hindi bagay sa'yo, sabi ko sa sarili ko. Natigil ang pag-iisip ko nang tanungin ako bigla ni Agnes. Bakit kayo nangingiti, sir? Anong iniisip mo? Agnes, wala yata sa job description mo ang pakialaman pa pati iniisip ko. Pagsusungit ko sa kanya. Sorry sir. Lalo kasi kayong gumagwapo pag nakasmile kayo. Para din kasing wala kayong worries in life pag nakasmile kayo. Nakakahawang ambience nyo. Patuloy niya. Thanks, Miss Beautiful. Sagot ko. By the way, Agnes, half day lang ako today, ha? A-attend ako sa debut party ng anak ng college best buddy ko. But this morning, gusto kong bumili ka ng 2 round-trip plane tickets to Cebu for next week. Utos ko sa kanya. For 2, sir? Yes, kasama ka. You're my personal secretary, di ba? Sabi ko. At magpa-reserve ka ng magkatabing room na may magkakonektang pinto at Radisson Blue Hotel. 2 rooms, sir.
Paglilinaw ni Agnes may kasamang pilyang ngiti. Pwede po naman na isa na lang kung gusto nyo. Pilyang babae, walang kanyanan. Baka patulan kita dyan. Patutsyado ko naman. Deal sir, game ako. Sakay naman ni Agnes. Joke lang yun. Lagot ako sa ninong mod sa papa mo. Sabi ko naman. Tsaka wag kang mag-isip ng kung ano-ano ha. Pagpapatuloy ko. Mag-isa ka lang sa room mo so I want to feel at ease na safe and secure ka. Salamat sir. Ang sweet-sweet mo talaga. Then tumunog ang sipi ko. Si Kathleen. Hi Kat. Your big night is just a few hours away. Pagbati ko sa kanya. Hi Tito. Mwah. Yan ang unang narinig ko. Nandito na kami ni Mommy sa hotel kung saan yung venue ng party ko tonight. Kasama sa package ang isang 2-bedroom suite. Join us here. Dito ka na please. Please? I am picturing Kat at that time. Kung anong magiging itsura niya sa kanyang debut. Okay. If 1 p.m. ako pumunta dyan, okay lang? 11:30 a.m. na lang po. Para makasabay ka naman sa aming mag-lunch. Room service. Sabi niya na may tonong pagmamakaawa. Pag ganun na, hindi na ako makatanggi. So pumayag ako. Napasigaw siya ulit sa tuwa. Natulig pa ako sa lakas ng boses niya. Kahit yata si Agnes, narinig ang tili niya kahit hindi naka-loudspeaker ang phone ko. Napatin si Agnes sa akin in a very curious way. Ngumiti lang ako sa kanya. Tito, bring your attire na rin for tonight party para dito ka na magbihis. Will do, Kat. Thanks, Tito. See you here at 11:30 a.m. Mwah. And she hung up. Sir, may part kayo sa debut? Tanong ni Agnes. Yes. First and last dance daw ako eh. Close kayo, sir? Tanong ulit niya. Yeah, super close. Para ko ng tunay at pangalawang anak. Talaga pa, Dennis? Tanong ko sa sarili ko. Nagsimulang asikasuhin ni Agnes ang pagbili sa aming plane tickets at hotel reservation, samantalang ako naman ay naging busy sa pag-review ng mga drops at contracts. Maya-maya pa, sinabi ko kay Agnes na malapit na akong umalis. Binigyan ko siya ng instruction for the afternoon. Tumayo siya at sinubukang halikan ako sa pisngi pero umatras ako. Agnes, here at the office, hindi pwede kahit beso. Naintindihan niya naman. Ngumiti ako sa kanya at ngumiti rin siya sa akin. Nagmadali na akong lumabas ng office para makarating ako agad sa aking pupuntahan. Sobrang traffic noon. Kaya naman nang makarating ako ng hotel sa Makati ay sobrang na-relief ako. Nag-inquire ako agad kung saan ang suite nila Kat and her mom. Nang makapasok ako, tumakbo agad si Kat palapit sa akin. Niyakap ako at hinalikan ako sa pisngi. Well actually, sa left corner ng labi ko so parang sa labi na rin. Nang kumalas siya sa akin, napansin ko na nakasuot lang siya ng maiksing short at loose na t-shirt at walang pang-ilalim na suot. Feeling ko talaga tinablan ako ng gusto. She's a woman. A very attractive and desirable woman. Dennis, what do you want for lunch? Tanong ni Viola, ang mom ni Kat. Kindly order Japanese for me. Sushi, sashimi, and English tea. Sagot ko. Mom, yan na rin yung sa akin. Sabi naman ni Kat. Tumawag agad si Viola ng room service at nag-order ng aming pagkain. Habang naghihintay ng aming lunch, dumikit sa akin si Kat nang umupo ako sa sofa. Ang mom niya naman ay umupo sa recliner. Tito, dito ka na matulog tonight ha? May 2 bedrooms naman. Bulong ni Kat sa akin. Medyo nagulat ako. Kailangan mong magpaalam muna sa mom mo. Mahinahon kong sagot. Narinig ni Viola ang sinabi ko. At sinabi niya na pag-uusapan naman daw nila ang tungkol dito. Pero wala akong pantulog na dala, sabi ko. No worries, Tito. Nagdala si mom ng mga damit ni Dad, tank top and shorts. So, everything is set up ha? Nasaan palang room ko? Tanong ko. Tumayo agad si Kat. Hinawakan ang kamay ko at hinila ko papunta sa isang kwarto. May kalakihan to. With a queen-size bed, a lounge sofa, a coffee table, a huge TV, and a minibar. Okay ho ba? Tanong ni Kat. Oo naman, sagot ko.
At biglang tinawag kami ni Viola from the living area at sinabing ready na ang lunch namin. Nagpatuloy kami sa kwentuhan habang kami ay kumakain. After lunch, dumating na ang hairstylist at magme-makeup kay Kat. So nagpa siya kung pumunta muna sa room para umidlip. Habang nakahiga sa malambot na kama, narinig kong may biglang kumatok. "It's not locked. Come in," sabi ko. Si Viola pala. "Pwede ba kitang mistorbo kahit sandali?" Tanong niya. "You're not disturbing me." Maiksing sagot ko. Umupo siya sa lounge sofa at umupo rin ako sa tabi niya. Si Viola ay tipikal na mestiza. Sobrang puti, makinis, maganda, at ang lakas ng appeal. Balita ko na maraming nanliligaw sa kanya. Gusto ko sanang manligaw din. She's sporty but looks sturdy, pero hindi pwede. During our college days, may kasunduan kami ng mister niyang yumao, si Greg. We shared everything, maliban sa aming mga girlfriends. Off limits, old-fashioned kami pareho pag babae. Ang akin ay akin at ang sayo ay sayo. No sharing. And this agreement extended pati sa aming mga ex. Bawal talunin kahit ex na. Nung namatay yung wife ko 3 years ago, sabi ni Greg sa akin, "Pare, pag namatay ako, huwag mong pababayaan ang misis at anak ko ha. Pero hindi pwedeng maging kayo ni Viola. Dapat walang mamagitan sa inyo." Biglang nanumbalik sa akin ang huling kasunduan naming yun ng kanyang asawa. Lahat ng yun ay naisip ko habang nakatingin kay Viola. She's tall, 5'7", with angelic face. Gusto ko siya pero alam kong hindi pwede. Viola broke the silence between us. "Dennis, tungkol sa pag-stay mo dito, okay lang ba talaga sa'yo?" Kathleen asked my permission a couple of months ago nung in-inform kami ng hotel na bibigyan kami ng 2-bedroom suite for 2 days. 1 day before and 1 day after the party. So matagal na palang plan to ni Kat. Naisip ko. I'm perfectly okay with the idea. And thanks, Viola. Sabay bahagyang tapik sa kanyang kamay. Alam mo, hindi ako marunong sumayaw eh. Ako pa naman ang first and last dance ni Kat. Paliwanag ko kay Viola. Really, Dennis? Hindi ka marunong sumayaw? Nagulat si Viola sa aking revelasyon na yon. Tumayo siya at inabuhat ang kamay ko. Let's do a slow waltz. Pag-anyaya niya. Nakapanood na rin ako ng mga taong sumasayaw ng waltz. Kaya kahit papaano ay may idea na ako. Sinundan ko lang ang bawat gilaw niya. Magaling siyang sumayaw. We were dancing for about 10 minutes nang biglang bumukas ang pinto. Si Kat. Halos mahulog ang kanyang panga nang makita niya kaming sumasayaw. Nagsalita agad si Viola. You know what? Si Tito Dennis mo pala ay hindi marunong sumayaw. Really? Don't worry, Tito. Just follow my lead na lang mamaya. Simple lang naman ang magiging dance natin eh. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kasi iba ang magiging reaksyon ni Kat nang makita niya kaming sumasayaw. She then stepped out of the room para tapusin ang kanyang makeup. Oh, Viola. Tuloy na kaya natin ang dancing. Yaya ko. Gusto mo lang yata yakapin ako eh. Diretsong sabi naman ni Viola. Siyempre, nahihiyang pag-amin ko. Anong dance ang gusto mo? Tanong niya. Yung simple lang. Sagot ko. Lumapit pa siya sa akin tsaka pinulupod ang kanyang mga kamay sa aking batok. Ito alam ko to. Nakangisi kong sabi. I placed my hands sa kanyang bewang. We began to sway slowly. Humigpit pa ang pagkakakapit niya sa akin kaya naman lalo pa kaming nagdikit sa isa't isa. Nilapad ko ang dibdib ko sa kanya. Ang sarap ng feeling. Tsaka ako bumulong sa kanya. Sayang, hindi pwede. Medyo umangat siya. Tinitigan ako sa mata at sinabing, Yes, alam kong may kasunduan kayo ng husband ko. Sayang nga eh. Gustong gusto talaga kita, Dennis. With that, niyakap niya ako ng mahigpit. I wish na tumagal ang moment naming yun ni Viola. Kahit isang buong araw lang. Fast forward. Sa party. Malawak ang venue. May 350 ang bisitang dumalo.
Sinabi sa akin ni Viola kanina na nag-deposit si Greg ng malaking halaga ng pera para sa debut ni Kat noong 15 years old pa lamang to. May malawak na dance floor na napapaligiran ng mga round tables. Halatang nag-e-enjoy ang lahat ng dumalo. Then nag-announce na ang MC. Ladies and gentlemen, our debutante Kathleen. Her first dance with his Tito Dennis whom she dearly loves. Dearly loves. Parte ba yun ng script? Tanong ko sa sarili ko. Nilapitan ko si Kat at dinadala patungo sa dance floor. Suddenly, dalawang babaeng kaibigan ni Kat ay lumapit sa amin para tulungan si Kat na alisin ang kanyang sapatos. Tsaka sinampa ni Kat ang kanyang mga paa sa ibabaw ng aking sapatos at niyakap ako. Ramdam ko ang buong bigat ni Kat sa aking paa at binti. Para hindi ako masyadong mahirapan, niyakap ko rin siya. At nagsimula na kaming magsayaw ng dahan-dahan. Not really dance, to an old slow music. I love you, Tito Dennis, bulong ni Kathleen. Without much thought, I said the same thing. I love you too, baby. Lalo pa niyang dinikit ang mukha niya sa aking leeg. Maigpit ang pagkakayapos naming dalawa sa isa't isa. Ni walang hangin ang makakaraan sa pagitan namin. Rinig naming dalawa ang mga kantsaw ng mga nanunood sa amin. Yung iba ay naging emosyonal pa at nadala sa sayaw namin. After ng first dance, lumapit ulit ang mga kaibigan ni Kat para ibalik ulit ang sapatos nito. Mabilis siyang natapos ang Dance With Me, the 18 Roses guys. As I learned later, as per Kat's wishes. Then oras na para sa aming last dance. Inalis ulit ni Kat ang kanyang suot na sapatos. Tsaka isinampa ang kanyang mga paa sa ibabaw ng aking sapatos. Muli kaming nagyakapan ng mahigpit, pero this time parang iba na. Inumpisa niya akong halikan sa leeg, tsaka bagyang kinakagat ang aking tenga habang hinahaplos ang aking mukha. Hindi ako mapakali sa inaasta niya at napansin kong lahat ng bisita ay tumahimik ngayon. Yung iba ay nalilito kung anong nangyayari. Yung iba napanganga na lang, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Agad akong bumulong kay Kat. Anong ginagawa mo, batang babae? Lahat sila nakatingin sa atin, oh. What are you doing? Tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, I don't care, Tito. This is my night. Ang alam kong mahalaga ngayon ay nandito ka at kasama kita. Dahil doon, muli niya akong sinunggaban. Now, kissing my face. Abangan ang next part.